kong ito, ibinahayag ang lihim sa Kalbaryo, na sa likod ng tagumpay ay nakatago ang krus ng kaligtasan. La Entrada Triunfal en Jerusalem, sa pangangalaga ng pamilya Valdez de la Cruz. Santa Faustina de Samaria, ang babaeng umigib ng tubig sa balon, ngunit hindi pa roon, ay uhaw sa katotohanan at pag-ibig ng Diyos. Sa paningin ng tao, siya'y isang makasalanan tanggap na salita ay naging ilaw sa kanyang bayan. Tanda ng pag-asa. At ang kaos, tanda ng kanyang pagkikisan sa sakripisyo ng Kristo sa bawat banal na pagkitipon sa kanyang katulog na nagpapaalala sa atin ng kanyang pagkatao at pagsasisi sa pagtuwas kay Kristo, ngunit nagsigil ng daan ng muling pagkabuhay at pagtanggap sa Diyos sa Kanya. Sa kanyang mga kamay, makikita natin ang pag-asa ng bawat nagkakamali na sa biyaya ng Diyos, muling makakapagbukas at makakamtan ng kaligtasan, Apostol San Pedro, upang ipalaganap ang Ebanghelyo. Tangan niya ang tungkol, simbolo ng gabay at takbayin ng pananampalataya ng salita ng Diyos sa buong mundo, kasama ang kabibig na simbolo ng pagiging peregrino. Ipinamala si Santiago ang kanyang tapat na pagtalima kay Kristo, nagbigay liwanag sa mga naglalakbay sa landas ng pananampalataya. San Andres, isa sa mga unang alagad ni Kristo, na buong tapang na nagsunod at naglingkod sa Kanya. Tangan niya ang isda at lambat, mga simbolo ng kanyang buhay bilang mga isda, na tinawag ni Jesus upang magdala ng mga tao sa pananampalataya. San Judas Tadeus, isa sa mga tapat na alagad ni Kristo, na nagsilbing tagapagdala ng pag-asa at pagpapagaling sa mga nangangailangan. Tangan niyang baston, simbolo ng kanyang misyon at gabay sa mga tao, at ang medalyon na may mukha ni Jesus, tanda ng kanyang malalim na ugnayan sa Panginoon. Sa ibabaw ng kanyang ulo, ang apoy ay sumasagisag sa pagkakaroon ng banal na Espiritu na nagsilbing liwanag sa kanyang misyon at pagiging instrumento ng Diyos. San Judas Tadeus, sa pangalaga ng pamilya ni Ginoong Nestor Cayaga Dahano Jr., Las de Betania, sa pangalaga ng pamilya ni Ginoong Eugene Encarnacion. Jesus de la Pacencia, ang imahe ni Jesus de la Pacencia na nagpakita ng ating Panginoon sa isang tagpo ng malalim na pagpapakumbaba at pagtitiis. Si Jesus ay nakaupo, nakapangalumbaba, at pinutungan ng koronang tingin, simbolo ng kanyang matinding paghihirap at pag-aalay ng buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pasensya na nag-aanyaya sa bawat isa na yakapin ng kanyang walang hanggang pag-unawa at pagmamahal sa kabila ng Jesus Nazareno, ang pagbubuhat ng krus ng ating Panginoong Jesus patungong Kalbaryo. Sa bawat hakbang ng kanyang pinahal, nagtaglay ng pasakit at paghihirap, ngunit sa kanyang puso ang tanging pag-ibig at malasakit sa sangkatauhan. Ang krus ng kanyang dinaga ay naging simbolo ng kanyang walang hanggang pag-aalay ng buhay. Kaligtasan ng lahat ay magtagumpay. Jesus Nazareno, sa pangalaga ng pamilya ni Ginoong Wilson Dagsaan. Simbolo ng pagmamahal at malasakit ni Veronica sa gitna ng mga pagsubok at pati na rin ng kanyang matatag na pananampalataya. Santa Veronica, sa pangalaga ng pamilya ni Ginoong Wilson.
katahimikan, lumbay, at banal na pagtanggap kung saan ang ina at anak ay naging isang sakripisyo ng pag-ibig at pananampalataya. La Pieta, sa pangangalaga ng pamilya ni Ginoo at Ninang Mario Joan Ramos. Tangan niya ang prutas at mga pagkain sa kisag ng kanyang pusong bukas palad at pag-ibig na ipinadama sa Panginoon sa simpleng paraan ng matahimik ngunit takila, payak, ngunit kuskus ng pananampalataya. Santa Marta, sa pangangalaga ng niya ang sisigdan ng pabango na itinubos niya sa mga paa ng Panginoong Yesus bilang tanda ng wagas na pagsamba, at ang kanyang buhok na ginamit niya ang pangunas sa mga paa ng Panginoon sa kanyang kilos na sasalamin ng pusong nagsisisi. Tawanan ni Kusa sa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Henson Pangilinan. Santa Maria, sa pangangalaga ng pamilya ni Ginang Agnes Caluyot Manuel. Santa Maria Jacobe, isa sa matapat na babaeng tagasunod ng ating Panginoon na hindi iniwan kanya. Isang babaeng nagpakita ng wagas na pagsisisi at pag-ibig sa Panginoon. Kilala siya sa pagiging unang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus at sa kanyang tapat na pag-ibig. Pinakita niya ang tunay na pagbabago ng dulo ng pag-asa at kaligtasan. Santa Maria Magdalena, sa pangangalaga ng pamilya ni Ginang Nancy Hilario Tulucan. San Juan Evangelista, isa sa mga pinakamamahal na alagad ni Kristo na nagsilbing dapat na saksi ng kanyang mga aral at himalan. Tangan niyang pagpapagawa ng Diyos at ang saksi na walang hanggan. San Juan Evangelista, nalugmok sa gitna ng pinakamasiglang sakit ng puso bilang ina na naghihirap at namatay na anak sa kanyang anyo, nasasalamin ng isang pusong sugatan, ngunit nananatiling tapat, tumatangis, ngunit hindi bumibitaw sa pananampalataya. Siya ang larawan ng hinanang lumbay. Pero, ang tagpong ang katawan ng ating Panginoong Isus ay iyagid sa kanyang huling dinlayan. Sa katahimikan ng bigyan, ang salita na magulaman ay kumano. Ibinaba sa lupa ang dakilang alay para sa kaligtasan ng saktan. Isang tanawing puspos ng dalamhati at pagdinilay, kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay inilibing, hindi upang mabaon, kundi upang sa ikatlong araw ay muling mabuhay at magtagumpay. Intiero, sa pangangalaga ng pamilya ni Ginang Esther Correa. Mater Dolorosa,